To view, grabe ka kung hindi mo pa mauunawaan ang pangalan ng iglesia ay MCGI, yung CGI Church of God International, dahil nasa buong mundo na. At yung Church of God ay hinango sa maraming talata sa Biblia na nagsasabing iglesia ng Diyos. Ibig sabihin na itakda na itatag na ang iglesia sa Biblia matagal bago pa tayo ipinanganak. Ngayon, bakit MCI? Yung MA members of the Church of God International. Sa Tagalog, kaanib sa Iglesia ng Diyos. Yun ang susi, kaanib, nakadugtong, nagpapaampon. Yan ang paulit-ulit na paliwanag ni na Kuya at Brother Eli. Nakianib lang tayo, miyembro lang, nakidugtong, nagpapaampon. Hindi natin inaangkin na tayo ang pinakaunang iglesia. Ang pinakaunang iglesia ay matagal nang itinatag at nasa Biblia ang record. Kaya ang MCI, yung letter M, malinaw, miyembro lang, nakadugtong, nakianib, dahil mga hintil tayo. Sana malinaw at naunawaan mo. Kaya huwag kayong gumagawa ng fake news. Huwag kayong nag-iimbento ng sariling interpretasyon na para bang inaangkin namin na kami ang pinakauna. Kaya nga may M, members. Ibig sabihin, nakidugtong lang kami sa iglesyang nauna ng itinayo ng Diyos. Ang dapat ninyong tanungin ay hindi kung main church ba kami. Ang tama na tanong ay, totoong kaanib ba ang MCGI o bulaan ba ang mga miyembro? Doon umiikot ang logic, hindi sa phantom thinking na gawa-gawa lang. Isa lang ang batayan, gawa. Kung sumasampalataya ang isang tao at nagki-claim na Kristiyano siya, dapat may gawa. Kasi kung walang gawa, nakasulat sa Santiago na patay ang pananampalataya. Kaya na nga nakasulat din na ang dalisay na relihiyon ay dumadalaw sa mga babaeng bawat matatanda, tumutulong, sumusuporta. At dahil may mga babaeng baw na wala ng bahay, may bahay ampunan ng MCI para sa matatanda. May orphanage din tayo. Yun ang basihan, gawa. Kung gusto mong malaman kung dalisay ang samahan ninyo, o kung dalisay ka, tingnan mo kung dumadalaw ang mga ministro ninyo sa mga babaeng baw at matatanda. Kaya nga inuulit-ulit ni Kuya Daniel, nakaanib lang kami, nakidugtong, nagpapaampon. Miyembro lang, hindi kami ang original na relihiyon. Ang tunay at original na relihiyon ay matagal nang nakasulat at itinatag sa Biblia. Tayo mga hintil, nagiging Kristiyano dahil nakaangkla tayo sa itinuro ng Diyos, hindi dahil may inaangkin tayong main branch. Kaya yung mga Exeters, kung tutuusin, hayag na hayag sa phantom thinking ang mga argumento nila. Yung mga fake news na nagmumura daw, nang insulto daw, namumusong daw, classic limbic flare-ups na ginawang doktrina. Pero alam nating lahat, ang totoong panukat ay gawa at bunga. Diyan lumalabas ang panampalatayang buhay. Gumagawa ng mabuti, tumutulong sa lipunan at hindi nagtatayo ng sariling narrative para lang may maisagot. Psych point of view. Psychological explanation, walang sugarcoat. Bakit ganyan sila mag-isip? Bakit ganyan sila mag-interpret? Bakit sila lumilikha ng fake narrative? 1. Limbic hijack. Kapag ang tao ay galit, naiinggit, nasaktan ego, o may unresolved offense, umaagaw ang limbic system, amygdala. Resulta, nagiging reactive, nagiging defensive, hindi nagpa-process ng data logically, at nagpo-produce ng instant meaning na walang basehan. Yan mismo ang ugat ng phantom thinking, feelings na ginagawa nilang doktrina. 2. Cognitive dissonance. Kapag alam mong ang MCGI ay may gawa, may charity, may order, may consistency sa Bible, pero ikaw mismo ay nag-exit o hindi mo kayang i-keep ang standard, nagkakaroon ng conflict sa utak nila. Para hindi nila maramdaman ng guilt, gumagawa sila ng bagong narrative. Ay hindi sila original. Ay may inaangkin sila. Ay namumusong sila. Ay kulto sila. Ay mali sila. Narrative therapy para gumaan pakiramdam nila kahit hindi totoo. 3. Projection defense mechanism. Kung ano yung issue nila, yun ang ina-accuse nila sa iba. Sila ang gumawa ng fake assumptions pero sasabihin nilang fake news daw si MGI. Sila ang insecure sa identity nila pero sasabihin nilang MCGI ang nag-aangkin. Classic projection. Ito yung self-defense ng taong hindi pa kaya tanggapin ang sariling faults. 4. Interpretation bias. Kapag activated ang emotional brain, ang utak ay nagiging selective sa meaning. Kukuha lang sila ng isang word, isang linya, isang opinion, tapos buo na agad conclusion. Walang context processing kasi weak ang prefrontal cortex activation. Kaya sila nagkakaroon ng overgeneralization, mind reading, emotional reasoning, feeling equals fact mentality. Identity threat response. Ang katotohanan, MCG has structure, roots, doctrine, discipline, at malinaw na biblical anchoring. Kapag may taong walang ganong foundation, na-threaten ang kanilang identity construction. Hindi dahil masama sila, kundi dahil psychologically unstable yung sense of belonging nila. Kaya mag-iimbento ng narrative para hindi nila harapin yung pangloob-loob na instability.
Hindi mo kaaway ang MCI, kaaway mo yung limbic system mo na hindi mo pa kayang i-control. Hindi doktrina ang problema, interpretation bias mo. Hindi truth ang base, kundi emotional relief. Hindi logic ang gamit mo, phantom thinking. Hindi kami nag-aangkin, ikaw ang nagpa-panic dahil na-trigger ka sa identity na hindi stable. Alam mo kung bakit ganun ang unawa ng mga Exeters. Simply lang, limbic hijack. Kapag galit, triggered, o may ego injury, umaagaw yung amygdala at doon nagsisimula ang phantom thinking. Yung feelings, ginagawang doktrina. Yung hinala, ginagawang katotohanan. Kaya sila nag-imbento ng narrative, inangkin daw ng MCGI, main church daw, namumusong daw. Walang basehan, pero convenient sa emosyon nila. Psychologically, tawag dyan, cognitive dissonance. Kapag alam mong may gawa ang MCGI, may charity, may order, may Bible basis, pero ikaw ang umalis o hindi kinaya yung standard. Gumagawa ka ng bagong kwento para gumaan pakiramdam mo. At yung ganyang style, projection yan. Kung ano yung issue nila, yun ang ibinabato nila sa iba. Pero eto yung clincher, hindi MCGI ang kaaway nila, kundi yung limbic system nilang wala pang prefrontal control. Kung gusto mong malaman kung dalisay ang isang samahan, simple lang, tingnan mo yung gawa, hindi yung narrative. Kung gusto mo, gagawan ko ito next ng vertical thumbnail